Nagbabala ang Foreign Minister ng Taiwan na ang China ay naghahanda na umano para sa isang giyera habang patuloy ang isla na gumagawa ng mga pamamaraan upang madepensahan ang sarili nito. Sinabi ni Joseph Wu na sinusubukan ng Beijing na putulin ang pakikipag-ugnayan ng Taiwan sa buong mundo sa pamamagitan ng military action at international pressure. Itinuturing ng Beijing ang Taiwan bilang isang breakaway province at nagbanta ito na gagamit sila ng puwersa upang maibalik ang isla sa ilalim ng pamumuno ng mainland China. Tinanong rin si Joseph Wu kung ano ang kanyang paniniwala tungkol sa mga hangarin ng Beijing sa kabila ng pagdami ng mga isinasagawang military drills at pagiging agresibo ng People's Liberation Army sa paligid ng Taiwan. Sinabi ng Foreign Minister na, "I think Beijing has been preparing for war against Taiwan and that is what we have been seeing. They are preparing for it. If you look at the number of sorties, it's around 2,900 times last year. So the threat has been increasing, and when we examine in a closer way, the Chinese sometimes even cross the middle line of the Taiwan Strait." Sa kanyang pakikipanayam kay Nick Schifrin, isang reporter ng PBS, sinabi ni Joseph Wu na pinipilit ng Beijing ang ilang mga bansa na putulin ang pakikipag-ugnayan sa Taiwan. Sinabi rin niya sa programa na naniniwala siyang sinusubukan din ng China na putulin ang koneksyon ng Taiwan sa international society at sa tingin niya na ninanais ng Beijing na paalisin ang Taipei mula sa World Health Organization at iba pang mga organisasyon. Sinabi ni Joseph Wu na they are forcing other countries not to have official contact with us, and moreover, Chinese are also engaging in cognitive warfare. They use cyber attack, disinformation, and something similar to disrupt the democratic process here in Taiwan, to create a conflict in between the government and the society, or to create a distrust between Taiwan and our major ally, which is the United States. Idinagdag pa niya. Sa mga nagdaang buwan, patuloy na nagdi-deploy ang China ng mga warplanes sa paligid ng Taiwan bilang paghahanda sa isang potensyal na gulo. Ayon sa ulat ng PBS, ang mga Chinese fighter jets ay nagsagawa ng iligal na panghihimasok sa isla halos araw-araw. Noong Dalawampung Chinese military aircraft ang pumasok sa Air Defense Identification Zone ng Taiwan at ito ang pinakamalaking panghihimasok na iniulat ng Defense Ministry ng isla. Sinabi naman ng isang Taiwanese official sa Newsweek na ang mga nasabing hakbang ay idinisenyo upang sanayin ang Chinese military sa pagpigil sa mga Japanese at American intervention kung ipagpapatuloy ng China ang mga pagbabanta nito na magsagawa ng isang pagsalakay sa isla. Ito ay sa kabila ng pagbabanta ng isang Chinese state media sa Australia tungkol sa pagsuporta nito sa Taiwan at sinabi nito na uunahin umano ng People's Liberation Army ang Canberra. Ayon sa inilathalang artikulo ng Global Times, sinabi nito na hindi na kailangan pang gumawa ng anumang hakbang ng PLA tungkol sa ginawang joint military drill sa pagitan ng Australia, France, Japan at Estados Unidos dahil ito ay hindi masyadong mahalaga para sa kanilang militar. Sinabi ng Global Times na Australia's military is too weak to be a worthy opponent of China, and if it dares to interfere in a military conflict, for example in the Taiwan Straits, its forces will be among the first to be hit.
Samantala, pinahintulutan ni US President Joe Biden ang pagpapadala ng mga armas sa Australia bilang paghahanda laban sa mga ginagawang agresibong aksyon ng Chinese military sa rehiyon. Plano umano ng Estados Unidos na ibase ang mga armas nito sa Australia sa kabila ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Canberra at Beijing. Ang mga ginagawang agresyon ng Chinese military sa South China Sea at sa buong mundo ay nagtulak sa Estados Unidos at Australia na palakasin pa ang military alliance sa pagitan ng dalawang bansa. Dumating ang balitang ito noong Miyerkules nang kinumpirma ng Australian government ang mga ulat na inaasahan nito ang pagdating ng mas maraming armas mula sa Estados Unidos upang depensahan ang sarili nito laban sa People's Liberation Army, habang patuloy na ipinapakita ng Beijing ang military might nito at ang pagpapalawak ng kanilang military capabilities na nag-udyok naman sa mga pangamba na magkakaroon ng isang malaking digmaan sa rehiyon. Si Karen Andrews, ang Home Affairs Minister ng Australia, ay nagsabi na ang naging hakbang ay isang malakas na mensahe na ang kanilang bansa ay nakaalerto at hindi sila naaalarma. Ngunit ginagawa rin umano nila ang lahat upang maging handa. Pinasalamatan din niya ang Estados Unidos sa naging suporta nito sa kabila ng pagtaas ng mga pangamba tungkol sa isang all-out na giyera.